mahabagin at mabutit maganda ang loob. The Lord is merciful and gracious. Ang pagkamahabagin ay umiral sa karanasan ng mga taga-Ninive nang dahil sa kanilang pagtitika at pagbabalik loob, nang dahil sa kanilang marubdob at dalisay na pangangayupapa at pagpapakita ng lubos na pagsisisi, hindi itinuloy ng Panginoon ang planong lipulin sila at wasakin ang kanilang lungsod. Dahil sa desisyong ito ng Diyos, parang nagalit at nagtampo si Propeta Jonas sa Panginoon. Nagpakita ng habag at awa ang Diyos. Ano ang dahilan? God was concerned about the people of Nineveh. Ang sabi sa unang pagbasa, ang Nineveh ay isang malaking lungsod na tinitirhan ng mahigit na 120,000 katao na pawang walang malay, bukod pa sa makapal na hayop. Gumana at umiral at namayani ang habag at awa dahil sa kanila. Ito ang ipinahayag na habag at awa ng Panginoon kay Propeta Jonas sa unang pagbasa. Tumubo ang halamang iyon, lumago sa loob ng magdamag at namatay kinabukasan. Wala kang hirap diyan, ngunit nalungkot ka nang iyo'y mamatay. Ako pa kaya ang hindi malungkot sa kalagayan ng Ninive? God is merciful indeed. Kapag tao na ang usapin, kapag tao na ang sangkot, para bagang napakadaling lumambot ng puso ng Diyos. Para bagang napakatiyaga ng Diyos sa atin. Kumbaga napakahaba ng pisi, ng pasensya ng Diyos sa tao. And to this mercy and compassion of God for people, the sinners like us, we believe and we trust. Kaya nga sa panalangin itinuro ni Jesus sa kanyang mga alagad na siyang tampok sa Ebanghelyo ngayon, naglalakas loob tayo, nangangayupapa tayo, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkasala sa amin. To God's mercy and compassion, we commend our past. It is not only the mercy of God that is being brought to fore or that surfaces here, but God's graciousness, His generous love, His providence. Kaya naman sa turong panalangin ni Jesus, ito ang ating ipinapanalangin. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw. Mga kapatid, ang lahat ng tayo at kung anong mayroon tayo, lahat iyan ay biyaya ng Diyos. Ang buhay, ang pamilya, ang mga kaibigan, ang mga material na yaman, ang ating kalusugan, all these are gifts providently provided for us by God. To God's generosity and graciousness, we commend to the Lord and entrust our present to Him. With the constant and unconditional mercy and compassion of God, plus His undeniable and sometimes overwhelming generosity that we experience, our trust and confidence should be built more and more solidly without doubt. Kaya naman sa panalangin itinuro ni Jesus, ipinahayag natin ang pagtitiwalang ito. We trust and commend our future, our lives, our salvation to the generous, gracious, and merciful God.
at huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok. I think this is a disciple's statement of humility, an acceptance that we all need the help of the Lord, lalo na sa usapin ng tukso, kung saan lahat tayo ay napakahihina. We know in our hearts, our feeble and weak hearts, that without God's help, we shall fail, and we shall fall. We shall succumb to temptations and then be slave of sin again. So to God's everyday help and salvific love, we commend the future of our lives. Past, ang ating mga kasalanan. Present, ang ating mga kakanin at pangangailangan sa araw-araw. Future, ang ating pagtagumpay laban sa tukso. Sa kahulihan, ang nais ipabatid sa atin ni Jesus sa pamamagitan ng panalangin itinuro niya sa mga alagad ay isang napakahalagang katotohanan. Tayo ay may Diyos at ang Diyos na ito ay may puso ng Ama, ang pusong mabagi at mapagbiyaya.